Sabi dito, no, Solon hits VP Sara's criticism of government use of religion. Ayan po mga kababayan, no, kasi po mga ka-streetwise, ganyan po talaga katanga itong babaita po na to, itong bubita po na to. 'Di ba isipin mo, no, ang ginawa ni Sara Duterte, nanawagan sa mga Muslim. Nanawagan sa mga Muslim, tapos ang sabi ni Sara, o kayo mga Muslim kayo, naghihirap na kayo. Kayo mga Muslim kayo, mahal na, mataas na yung presyo ng bilihin, tumataas ang krimen, lumalaki yung baha, buha ka ng ina ka. So anong pinopromote mo dito? Holy Wars? Alam niyo yung Holy Wars, mga kababayan? Away ng religion. At ayun po ang pinakamagulo. Pag pinagsama mo po yung religion, tsaka politics, magkakagulo po talaga yan. Ito po yung ginagawa ni Sara ngayon. Ang tanga-tanga-tanga po talaga. Hindi nga, di ba? Ay, Diyos ko na yan. Ay, hindi nga. Medyo ano, no? Dito natin makikita na sobrang immature po talaga si Sara Duterte. Hindi, honestly, di ba? Dapat kasi mga kababayan, di ba, alam naman po natin na matagal na pong okay. Dati, alam ko, mga 1970s, 1960s, medyo matindi po yung conflict ng Kristiyano at Muslim sa Pilipinas. Pero ngayon, mga kababayan, na-overcome na po natin yan. Tapos ngayon, itong tatanga-tangang Sara Duterte ngayon, nagpo-promote ngayon ng Holy Wars. Di ba? Huwag kayo mag-alala, may impeach na po yan. Huwag kayo mag-alala, hintayin nyo lang. Oh. Ayoko lang pangunahan, pero may impeach na to, visit na to, no? So, tingnan nyo mga kababayan, no? Bukod dyan sa Holy Wars na ginagawa ni Sara Duterte, ito pa, ito may video pa tayo. Sabi dito, no? Watch, Vice President Sara Duterte on what drives the Marcos administration to persecute the Kingdom of Jesus Christ, Kibuloy, as well as descending Filipinos against the current government. So ngayon mga kababayan, tinanong po kasi dito si Sara Duterte kung bakit nga daw po ginagawa po ito ng ating administrasyon. Siyempre, alam naman po natin na yung nagtanong, SMNI. So, siyempre, kapag SMNI po nagtanong, alam po natin na yung tanong po ay connected sa kulto. So, ngayon, ito yung sagot ngayon ni Sara Duterte, no? Tingnan nyo to, Panoorin nyo to. Motive dyan is very simple. Mababasa mo naman kaagad eh. Ang motibo dyan is perpetuation in power. So lahat. Teka lang, makaka-copyright tayo. Makaka-copyright tayo. Teka lang, litan natin. Diyos ko na, tanga-tanga talaga, no? Oy, maraming salamat pala kay Aichang. Maraming salamat pala kay Aichang. Di ba? Nagpa-member siya. Tsaka kay Leticia Log 2, no? So, maraming salamat po. Maraming salamat. Sige. Tinan nyo to. Makaka-copyright tayo nito. Diyos ko na yan. Sige. Ng threat sa power mo, sisirain mo talaga. Ba't ganyan magsalita to? Parang bata. Tinan nyo magsalita parang bata. Next president pa ng mga DDS. Tinan nyo Parang ano parang imbis na mag-focus ako doon sa sinasabi niya, parang mas parang nadidistract ako kung paano siya magsalita. Di ba? Napaka-immature, no? Napaka-immature nito, no? Ano ba to? Meron ba tong mental, may mental incapacity ba to si Sara Duterte? Well, sige, continue nga natin, wala tuloy ako. Ang motive dyan is very simple. Mababasa mo naman kaagad eh. Ang motibo dyan is perpetuation in power. So lahat ng threat sa power mo, sisirain mo talaga. Lahat ng threat sa power mo, sisirain mo talaga. Ano kaya yun? Very obvious. Anong obvious doon, Sara?
Hindi nga, anong obvious doon? Talaga. Si Kibuloy may kaso. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa Amerika. At yung kaso na yan, hindi po yan gawa-gawa lang. Si Duterte pa po, yung presidente, may kaso na po si Kibuloy sa Amerika. Yung kaso po ni Kibuloy, ginawa niya po yan 2012 ata kung hindi ko nakakamali. And then, mga kababayan, binasura po yung kaso ni Kibuloy noong 2019 or 2020. Kasi nga po, yung kaso ay final sa Davao City. Tapos noon, mga kababayan, nire-appeal po ito sa DOJ. So, dumaan sa proseso. So, anong sinasabi ni Sara Duterte na itong nangyayari kay Kibuloy ay isang threat politically kay Bongbong Marcos. Parang ang labo naman, Sara eh. Buti sana maniniwala na sana ako, mga kababayan, kung yung kaso ni Kibuloy ginawa ngayon. For example, 2022 or 2024, yung kaso bago. Yun maniniwala ako. Parang ginawa ni Duterte kay Dilima. Di ba? Out of nowhere, biglang, di ba? Biglang drug lord kaagad si Dilima. Tapos eventually, ang sabi ng what you call this, ang sabi ng korte, hindi pala totoo. Oh. Kung ginagawa ninyo 'yan, parang ano no, parang ang nangyayari dito, yung gawa ninyo mag-ama, binibintang ninyo sa iba. 'Di ba? Kayo gumagawa nun eh. Yung nagfa-file ng kaso na gawa-gawa, kayo gumagawa nun eh. Parang tanga-tanga mo naman eh. Tingnan mo naman yung mukha niya, no? Tingnan mo, oh. Ay, Diyos ko naman. Ito ba gusto niyo presidente? O kayo mga DJs na nagko-comment dyan? Ito ba gusto niyo maging presidente? Immature? Tapos parang merong mental incapacity? Isip bata? Kung magsalita ganito, no, isipin nyo, no? Iharap nyo sa UN, ganyan magsalita. My name is Sara Duterte. I'm the President of the Philippines. Paano kapag hinarap nyo to sa UN? Ganyan ba sasabihin yan? Uy, grabe naman, retarded. Hindi naman. Di ba? Oh. Kunwari, ano, okay, here in ASEAN, our next speaker is Sara Duterte, the President of the Philippines. My name is Sara Duterte. My father is former President of the Philippines. I become president because the Filipino people is so stupid. Wala yan. Hindi yan, nakakahiya to, no? Kapag ito yung hinarap natin sa UN, nakakahiya po tayo. Matalino pa ako dito eh. Walang yanan. Sige na, continue nga natin. Walang yanan. It's very obvious. Sa lahat ng naririnig mo, nakikita mo na ginagawa, ang motibo dyan is ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Napaka-generic ng sinasabi, no? Napaka-generic talaga, no? Sisirain ko kayo lahat. Ayoko na bumaba sa pwestong ito forever. Sisirain ko kayong lahat. Ay, Diyos ko, Sara. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Yan yung motibo dyan. It's all about politics. Everything is all about politics and power. Kung magsalita, akala mo hindi rin politician na puta. Ewan ko ba, no? Parang ano. Hindi. Meron pa yan. Di ba, no? Nakaka-disappoint, no? Na may binoto natin eh. Untog natin ulo natin dito, binoto natin eh. Nayari tayo dun ah.
Nabudol tayo ni Sara, no? Ito mga kababayan, no? Yung mga DDS, mga ka-streetwise, nagrereklamo. Nagrereklamo yung mga DDS na sila daw po ay nabudol daw po ni PBBM. Nabudol daw po sila ni Kuting. So bakit sila nabudol? Kasi ang akala daw po kasi nila, kung ano, i-continue ni PBBM yung nasimulan ni Digong. So dahil doon mga kababayan, dahil nga po sa iba po talaga yung landas na tinahak po ni PBBM, 'di ba? Nabudol daw po sila. So ano bang klaseng continue ang gusto nyong gawin? Ano yung mga dapat i-continue sa ginawa ni Duterte? Ano, yung pagkakaroon ng kartel sa droga? Yung patayan? Ayan ba yung gusto ninyo? Parang bobo nyo naman. Well, tayo mga kababayan, nabudol din po tayo ni Sara Duterte. Nabudol din po tayo ni Sara Duterte kasi akala natin matalino. Mas nakakahiya sila. Kung sila nabudol dahil nga daw po hindi continue ni PBBM yung ginawa ni Duterte, tayo naman po nabudol tayo ni Sara Duterte kasi akala natin na matalino. Boba pala. Hindi pa yan, tinan nyo to ha. Meron pa yan dito. Oh, tinan nyo. Ito, sige. Pa lang kasama namin taong bayan. We've always been outsiders. Nakita natin yon sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi naman siya kasali doon sa mga grupo ng mga politiko na laging safe eh. Si PRD. Paano kayo magiging safe? Sangkot nga kayo sa droga. Isipin nyo yan, no? Politician ka, tapos sangkot ka sa droga. So, hindi talaga kayo magiging safe. He was always in the eye. Always the eye of the storm si PRD dahil para sa kanya taong bayan yung kasama niya, hindi mga politiko. So hanggang ngayon, nandyan pa rin kami sa taong bayan. Kung makikita nyo, sino ba yung nagmamaisog rallies? Diba? Sino ba yung mga nag-conduct ng mga maisog meetings? Wala naman kayo nakikitang politiko dun eh. Lahat sila, mga ordinary citizens, lahat sila taong bayan. So, sasagutin pa ba natin? Sabi ko sa inyo, boba to eh. Oh. Sabi ni Sara Duterte, yung maisog rally daw po, ang nagkakandak daw po dito is taong bayan. Gaga ka ba? Si Harry Roque ano yon? Ano yon? Si Harry Roque ano yon? Oh, si Digong ano yon? Si Digong ano yon? Politiko yun ah. Si Bongo nandun sa maisog rally. Si Robin Padilla nandun sa maisog rally. Ikaw nandun ka rin. Ano sinasabi mo? Ano ka ba? Bangag ata to, men. Isipin nyo, ano yun? Sara, ano yun? Ano sinasabi mo? At mga kababayan, makikita naman po natin no, kung ano yung style ng ginagawa po ng maisog. Una sa lahat mga ka-streetwise, saan galing yung pondo ng maisog? O si Super Tae pa, nandun pa pala si Super Tae. O, sipin nyo yun, di ba? Una, saan galing yung pera ng maisog para makapag-conduct sila ng ganong klaseng rally? Milyon po ang ginagastos po ng maisog para po sa isang rally. Ngayon medyo mababa na ngayon kasi basketball court na lang yung venue. 'Di ba? Si Alvarez nandun din. Ay, ano to? Ano ba yan? Tanga ka ba o bobo ka? Dalawa lang yun eh. Hindi kasi mga kababayan, no? Kung tama naman yung sinabi ni Sara, di ba, mag-agree tayo. Pero yung sabihin ni Sara Duterte na yung maisog ay kinakandak lang ng taong bayan at walang politiko, parang mo naman kami niloloko niyan. Tignan nyo yan, no? Oh. Tignan nyo, ha? Oh. Boba, di ba? Vote. Grabe ka naman kung maka-vote. Sige. Ng mga maisog meetings, wala naman kayo nakikitang politiko dun eh. Lahat sila, mga ordinary citizens, lahat sila taong bayan. So, hindi ko lang alam sipin mo kung hanggang kailan nandyan ang suporta ng taong bayan. Pero kami, for all eternity,
yung pamilya namin nandito para sa taong bayan. Yes! Niwala ako sa inyo. Sa Davao City So po. ngayon mga kababayan, no? So ngayon, mapapansin na po natin na talagang si Sara po ay all out na. 'Di ba? Ayun na, ito na, ito na. Ito na yung senyales. Si Sara Duterte po ngayon ay all out na po, na talagang babakbak na po talaga ito. Ito na yung simula. So, syempre, abangan natin to. Kasi mga kababayan, no, kung tama naman yung mga Duterte, doon tayo sa tama. Eh yun nga lang kasi mga kababayan, no, the more na tumatagal po yung PBBM presidency, mas lalo pong lumalabas po yung kamalian na ginawa po ng Duterte administration nung si Digong yung presidente. 'Di ba? So parang nabudol talaga ako, kala ko matalino. 'Di ba? Ewan ko ba, no? Di actually mga kababayan, no, hindi naman kasi ito talaga yung plano ni PBBM. Kasi yung nag-usap naman kasi dito, si Sara tsaka si PBBM. Wala namang, 'di ba, nung binuo nila yung unit team. Sila lang nag-uusap niyan eh. Tapos mga kababayan, nung natuloy po yung unit team, sino ba sumira? Yung tatay ni Sara. Oh. Kung ko ba, no, medyo nainis lang talaga ako. So ngayon mga ka-streetwise, no, tingnan nyo to ah. Okay. Sabi dito. Okay. So, ngayon mga kababayan, ngayon ito na ang paghihiganti. Paghihiganti ng lang. Paghihiganti ng Congress. Ba tayo mag-ano nito? Ayaw ah. So sabi dito no, sa balita na to. So, teka lang, lakihan natin. Yan. Sabi dito, wag na paulitin yan. Si Congressman Chua pala, na isang anti-Sara talaga to eh. 'Di ba? Wag na paulitin yan. Chua calls for heavy scrutinization of Office of the President, Office of the Vice President budget. Oh, sabi ni Congressman Chua yan. Sabi niya dito, 'di ba? Vice President Sara Duterte should no longer be given free pass in the House deliberation on the Office of the Vice President annual budget. So sabi po yan ni Joel Chua, Manila, no? Okay? So, when OVP budget is tackled soon at the House, she should no longer be given free pass. Her OVP budget must be scrutinized for every spend and not spend. No more and never again shall the VP not be held to same level of scrutiny as other public officials during the budget hearings. Mga kababayan, so hindi lang po nakakaalam, magkakaroon na po ng budget hearing. Magkakaroon na po ng budget hearing. At si Sara Duterte po ay kukuha po ng budget sa Kongreso. Okay. So ngayon mga kababayan, bago po makakuha ng budget si Sara Duterte, is kailangan niyang umattend sa congressional hearing para sa budget. Ganun talaga, taon-taon nangyayari 'yon. So ngayon, doon matatanong si Sara Duterte na naman. Doon na naman siya mapapahiya kung anong klase ang pagiging immature niya sa pagsagot. At ngayon mga kababayan, ang hiningi at ang budget ni Sara Duterte is 2 billion. I think parang 2.2 or 2.3 billion ata. Billion. Tapos, yung 1.8 billion doon is MOOE. No. So alam niyo naman yung MOOE, di ba? Ayan po yung sinisigaw dati ng mga DDS. So sabi ng mga DDS dati, yung MOOE daw po, ito daw po yung isang budget na hindi daw po na-audit. Kaya nga pinausungan nila yung yung hindi mo pera yan. Hindi MOOE, pera yan. So kapag na-pronounce mo, hindi mo pera yan. Tapos malalaman pala natin na si Sara Duterte pala may MOOE, meron ding MOOE. So parang napaka-ipokrito po talaga ng mga DDS na kapag ang mga congressman bawal magkaroon ng MOOE, tapos si Sara Duterte pwede. Di ba? Parang bullshit, di ba? O ngayon, ano nangyari ngayon? Tinigil na nila yan eh. Yung narrative ng hindi mo pera yan, tinigil na nila yan. Kasi katangahan yan.
Oh. So ngayon mga kababayan, abangan natin yung budget hearing. Abangan natin yung budget hearing. Kung anong klaseng pagkakalat ang gagawin ni Sara Duterte doon. Ako naniniwala ko magkakalat yan doon. Naniniwala talaga ako. Especially na mainit sa kanya yung mga congressman. Isa na nga po dito si Congressman Chua at saka si itong isa pa no. Sino ba tong isa? Shit. Sino tong isa pangalan nito? Tong congressman na to. Si Congressman Adjong. Yan, medyo mainit si Sara, medyo mainit sila kay Sara Duterte. Si Congressman Chua, si Adjong, sino pa ba? Si JJ Suarez. Yan, medyo ano na rin yan, medyo inis din yan kay Sara Duterte. So ngayon, malamang ito, kung hindi makakasagot si Sara Duterte ng maayos, kasi gigisahin si Sara eh. So kung hindi siya makakasagot dito, posibleng pwede nating idagdag na talagang boba po talaga siya at pwede po nating isama yan sa sa impeach. mental incapacity. Ay ba? So yun mga kababayan, so dyan po sa 1,800 po na nanonood, so hindi pa po nakakapag-like. Palitan lang po ng video po na to, dyan po sa Team Replays, ano nga po masabi nyo nga po dito sa ginagawa nga po ni Sara Duterte. Kasi kumbaga dati, pa-post-post lang, di ba? Parinig-parinig lang. Ngayon po talaga, may video na. Nagpapa-interview na po siya sa SMNI. So lumi-level up po si Sara Duterte. 'Di ba? Yun nga lang po kasi yung pag-level up nga po ni Sara Duterte parang parang decreasing naman ng niya ng political capital niya, no? Parang ganoon nangyayari eh. Diba? So yan, so pa-comment lang po sa baba, binabasa ko po lahat yan. So maraming salamat sa inyo lahat and then mga kababayan, next topic po tayo. Okay.